Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay sumandaling manalangin. Makapangyarihang Diyos, pagyamanin po ninyo ang aming karanasan tungkol sa inyong presensya. Pangunahan po ninyo kami sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Patuloy po kayong mangusap na mayroong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay nandito na tayo sa 4th Sunday of Easter. Nais ko pong ating patuloy na ipagdiwang yung resurrection ng ating pong Panginoon. Bagamat tayo ay nasa gitna ng mga iba't ibang pagsubok sa ating buhay, pero patuloy pa rin ho tayong mayroong kalakasan at kapangyarihan upang makapagpatuloy bilang mga anak ng Diyos. Noong pong nakaraang linggo, pinag-usapan ho natin yung matakot ay hindi naman ho masama. Pero yung magpatuloy doon sa takot, yun po ang hindi maganda. At ito ay maaaring magdulot sa atin ng iba't ibang mga panghihina sa ating pananampalataya. Dito po sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito, makikita po natin ang mga alagad ng Panginoon. Nawala ho sa kanila yung mga takot, pangamba, yung mga pag-aalinlangan noong kanilang makita si Jesus na muling nabuhay. Pero sabi nga ng Panginoon kay Tomas, mapalad yung mga hindi siya nakita, ngunit nananalig sa Kanya. Yung patuloy na naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay. Kung meron pong isang napakahalagang bagay na nais kong pag-usapan natin sa araw na ito, ay yung mga alagad ay meron silang napakahalagang pinangahawakan sa kanilang pananampalataya. Kaya wala ho yung mga takot sa kanila at yung pangamba. Ano po yung pinangahawakan nila? Pinangahawakan ho nila yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. At sila'y nagpapatotoo tungkol dito. At atin pong basahin yung mga talata na ngayon ay ating pagbubulay-bulayan. Matatagpuan po natin sa mga gawa, kabanatang 4. Tingnan po natin doon sa unang mga talata. Ang sabi rito, talatang 5 hanggang 7, kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Cayapas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Kung titingnan po natin, ang background po nito ay nagsimula doon sa Acts chapter 3 nang ang mga alagad ng Panginoon, si Pedro at si Juan, ay papunta sa templo. At doon ay meron silang nakitang isang tao, isang lalaki na ipinanganak na lumpo. Nung ito ay kanilang nilapitan, umaasa itong lumpo na siya ay lilimusan sapagkat yun ang kanyang gawain. No? Siya dinadala doon araw-araw para manlimos, parang isang pulubi. Pero sinabi ni Pedro at ni Juan, wala kami dalang pilak at ginto. Ngunit sa pangalan ni Kristo Jesus, kung ano yung meron kami, ito yung ibibigay namin sa iyo. Kaya tumindig ka at lumakad. At nagkaroon nga po ng himala. Ang lalaking ito ay nakatindig, nakalakad. At siya ay palundag-lundag na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. So yun po yung pangyayaring ito. Kaya dito, dahil doon sa ginawa na yon ni Pedro at ni Juan, yung mga religious leaders, no, ay muli silang hinarap at dito ho ay pinahuli sila. Dahil nga kanila ipinapangaral na si Jesus na ipinako sa krus ay muling nabuhay. At kinabukasan, pinaharap sila, itong mga apostol na ito ng ating Panginoon, doon po sa Sanhedrin. At ang pinakatanong sa kanila doon sa Sanhedrin, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito. So dito po ay makikita natin na ang issue ay yung sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan. Alam mo ninyo, pag pinag-uusapan ho yung kapangyarihan, lagi kong merong nakaugnay dito na tao. No, sino ba yung authority na yon na nagbigay sa inyo ng karapatan para gawin ang isang bagay? At dito ho ay maliwanag na sumagot ang mga disipulo ng ating Panginoon.
At tingnan ho natin yung sagot niya dito sa mga gawa, kabanatang 4, 8 hanggang 10. Basahin po natin. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Take note, puspos ng Espiritu Santo. Mga tagapanguna at pinuno ng bayan, sabi niya, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. So dito po maliwanag ho yung sagot, no, ni Apostol Pedro na anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginawa ang mga bagay nito. Ang sagot niya, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lalaking ito, ang tinuturo niya yung lalaking lumpo, ay nakatayo ngayon at nasa harapan ninyo dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Kristo Jesus. Ito po yung topic natin ngayong umaga. Yung mayroong kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ano ho bang meron dito, no, dito sa pangalan ng ating Panginoon? Meron pong ilang bagay na gusto ko i-share. No? In the name of Jesus, number 1, there's newness of life. At makikita nga po natin dito sa buhay nitong lalaking lumpo na ito na ipinanganak na ganoon, na nagkaroon ng pagbabago doon sa kanyang buhay. Dati siya ay nagpapalimos, dati siya ay parang isang pulubi na dinadala na siguro doon ng kanyang mga kaanak dahil nga wala na siyang pag-asa, yun ang kanilang tingin. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Dati, maaring siya ay panatag na gano'n na lamang siya mamamatay bilang isang lumpo. Ngunit mayroong pagbabago nangyari dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. So nawala yung takot. At dito nagkaroon siya ng katatagan sa pananampalataya. Dati siya ay nagpapalimos, ngayon siya ay sumasamba na sa Diyos. At ngayon ay nagpapatotoo din tungkol sa ginawa ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya meron siyang bagong buhay, may bagong patotoo. No, yun po yung hamon sa atin mga kapatid. Nung tayo ay nagkaroon ng encounter sa ating Panginoong Kristo, nagkaroon ba ng talagang pagbabago sa ating buhay? Naranasan ba natin yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon? Na ito ho yung binabanggit natin na si Kristo Jesus ang ating Panginoon. Dapat ho may kapangyarihan yung pangalan na yon sa ating po mga buhay. Ngayon, pangalawang bagay din na makikita natin dito, hindi lamang yung newness of life. In the name of Jesus, there's an absolute experience of love and forgiveness. No, yung salitang absolute, yung ganap, meron pong kaganapan, merong ganap na karanasan yung mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang pangalan, ay naranasan nila yung totoong pag-ibig ng Diyos. At yung totoong pag-ibig na yon, dahil naranasan nila na sila din ay pinatawad. Dalawang bagay po. Ang sabi sa banal na kasulatan, perfect love cast out all fears. Kaya hindi tayo dapat manatili sa takot. Dahil kapag yung pag-ibig ng Diyos ang sumaatin, kina-cast out po yun. Inaalis yung mga takot at pangamba sa ating buhay. Kahit meron pang COVID, no? Kahit meron pang mga itong pandemic na ito, mga kapatid, hindi dapat mag-alis sa atin ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, kung yung pangalan ng Panginoon ang mas makapangyarihan, hindi ho yung pangalan ng COVID. No? So ito ho yung makapangyarihan na pinaniniwalaan natin. Dahil sa pangalan ng ating Panginoon, dahil tayo pinatawad na, ang kasama ho ng pagpapatawad sa atin ng manifestation po nun ay healing and wholeness. Natandaan po ninyo na sabi ng Panginoon, ano bang mas madali? Sabihin ko na ikaw ay magaling na o ikaw ay pinatawad. No? Ibig sabihin, ang taong pinatawad, ang manifestation, nagkakaroon ng wholeness, nagkakaroon ng healing. At yung pong wholeness na yan and healing ay hindi limited dito sa buhay na ito. It will extend, no, doon po sa tinatawag nating eternity na walang hanggan. Ngayon tingnan pa ho natin yung sinasabi dito sa mga gawa sa verses 11 and 12. Ang sabi dito ni Pedro, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. So nire-rebuke na ni Peter dito yung mga religious leaders, itong Sanhedrin mismo. No, ang siyang naging batong panulukan
Dapat ito yung pundasyon ninyo. Pero itinakwil ninyo yung pundasyon para maging matatag sana itong bahay na inyong tinatayo bilang mga leader. No, kaya dito parang ito yung sinasabi dito ni Apostol Pedro. At sinabi niya rito, ito yung pinaka-key verse natin sa ating pag-aaral sa Acts chapter 4 verse 12. Sabi rito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa mundong ito o sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Simple lang po ang ibig sabihin. Walang ibang pangalan na ikaliligtas ng tao kundi ang pangalang Hesukristo. No, kaya nga, in the name of Jesus, there's newness in life. There's absolute experience of love and forgiveness. At yung pangatlo po dito, there's miracle that will continue to happen. Bakit ginamit ko yung salitang continue? Continue dahil ang unang miracle natin ay yung tayo ay inibig at pinatawad ng ating Panginoon. Naranasan ho natin yung kanyang grace nung tayo ay manampalataya. At ang pangalawang miracle doon, nagkaroon po tayo ng assurance of salvation. No? Kaya sabi nga, hindi na tayo mapapahamak. Ang ibig sabihin ho noon, maaring yung buhay natin dito dahil this is a corruptible world na nakukurap po itong mundong ito. Ang ibig sabihin po noon ay pwede ho tayo talagang mamatay dito sa mundong ito. Pero mga kapatid, ang magandang balita ay yung tayo po ay mayroong kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kung ibinigay na ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak at binigay ho sa atin yung kaligtasan, ano pa yung pwedeng hindi niya ibigay? Kaya kinakilalang tayong kakapit doon sa ating pananampalataya. Doon ho sa verse 12, napakahalaga ho yung talatang ito. Sabi nga, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. No, yun ay pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito sa pagtatapos sa mga gawa verses 13 and 14, ang sabi rito, nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ito po yung maganda, no? Hindi po mga educated itong mga alagad ng ating Panginoon. Pero may kapangyarihan yung kanilang buhay. No, hindi ho yung kayamanan, hindi yung katanyagan. Ano ho ang meron sila? Yung kasama nila si Jesus. Sabi nga dito, nalaman din nilang dating kasama ni Jesus ang mga ito. Yun ang kanilang pagkakaalam. Pero ang mga alagad, naniniwala sila na sa oras na yon ay kasama nila ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinangako ng ating Panginoon, na ipinangako ng Ama. Pag siya'y umalis, no, sa pansamantala at siya'y muling babalik, iniwan niya yung banal na Espiritu na siyang ating katuwang, na yung kapangyarihan na meron ng ating Panginoon ay meron ding kapangyarihan sa atin. Kaya nga makikita po natin na ito ho yung pagtataka nitong mga nasa Sanhedrin, yung mga religious leaders. Pero sabi rito sa verse 14, ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. No? Kasi may patotoo may witness. Hindi mo pwedeng pasubalian yung totoong nanggaganap, yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon na kumilos sa buhay nitong lumpong ito at kumilos din sa buhay ng mga alagad na kanilang pinapatotoo. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po sa atin na dapat nating tanongin ito. Saan ka dapat manindigan? Sa takot mo o manindigan ka sa pananalig sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus? It's up to you, no? Ang akin pong dalangin, wag sanang magbago yung isip sa iyong pananampalataya. Bakit? Ang sabi ho ng kapatid ng ating Panginoon doon sa James chapter 1 from verse 6 through verse 8. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan, sapagat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. At tingnan niyo, sabi dito, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang nais niya. Mga kapatid, huwag ka na magbago ng isip.
manindigan ka sa iyong pananampalataya. Huwag kang bibitaw kahit sa gitna ng mga hindi magandang sitwasyon. Kahit COVID pa yan, no? Huwag mong pahalagahan yung pangalan ng COVID, ang pahalagahan mo ang pangalan ng ating Panginoon. Why? Because in the name of Jesus, there's newness in life. There's an absolute experience of love and forgiveness. There's miracle that will continue to happen. No, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. At in the name of Jesus, there's an extraordinary demonstration of boldness and power. Yun po yung nangyari sa mga alagad ng Panginoon. At dapat to nangyayari din sa atin. Meron tayong boldness at kapangyarihan to reach out to people, no? Ngayon ho, nauuso na yung pantry eh. Mahalaga po yung mga pagkain na isinishare. Pero mahalaga din ho, yung pananampalataya at karanasan natin, na buhay na karanasan, ay ma-share din natin. Kasama ho ng mga pagtulong na pwede natin gawin. Kaya nga mga kapatid, patutuhanan mo na si Kristo ay buhay. At patuloy tayong manalig na mayroong kapangyarihan na patuloy nating mararanasan sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.